Good morning everyone. My name is Bondoc Mark Rolio. I'll be discussing about the full wave bridge rectifier. This topic talks about bridge rectifier. Bridge rectifier is a type of full wave rectifier that uses 4 or more diodes in a single circuit. That way, converting AC to DC is much more simpler. So gaya po ng sabi ko kanina, ang bridge rectifier is a type of full wave rectifier that uses 4 or more diodes in a bridge circuit, converting alternating current to direct current. So meron po tayo ditong circuit ng isang bridge rectifier. So dito po banda is yung AC input natin, which is yung A tsaka yung B. Then gaya po ng sabi dito, converting alternating current to direct current. So bali dito po manggagaling ang AC sa A and B. Then para makuha po yung DC, kailangan it's either dadirect po siya dito, dadiretso po yung current dito or dito, depende po kung negative or positive half cycle. So, dito po magagaling by DC current ay dadaan siya sa C and B, which is dun po yung magiging bridge po natin. And dagdag ko nga rin po pala, no, meron po tayo ditong D1, D2, D3, D4. Yung mga diodes na yan ay iba-ibang mga direction. So, malalaman nyo po yan kung positive half cycle po siya or negative half cycle. Bago po muna pala tayo pumunta sa positive, negative half cycle, ay tuturuan ko po muna kayo kung ano ang mga equivalent ng forward tsaka reverse bias diode. So, ang forward bias diode ay magiging lang siyang shorted or wired, yung guhit lang po yun. Tapos, kapag reverse bias diode naman is magiging open circuit lang siya or no wire. So, since dito sa positive half cycle na to, eto sa D2 natin, meron tayong reverse bias, which is kung ang reverse bias yan, maging open lang yan. So, kung imagine niyo, eto, wala na po tong D2. Then, ang forward bias po naman natin is shorted. So, wire lang po yan. So, dadaanan lang po niya yan dyan. Hanggang dito po sa resistor po natin. So, dito po sa D3, forward bias po yan kasi shorted po yan. So, forward bias. So, dito, reverse bias po yan. So, meaning, no wire. Open lang po siya. So, positive half cycle. Dito, dadaan po siya dito sa D1. Punta sa bridge, sa resistor. Hanggang D3, hanggang negative. Idagdag ko lang po pala, no? So, applicable lang po ito sa positive half cycle. So, meron po tayo dito negative half cycle. Una po siyang dadaan sa negative. So, dito po pala, ang mga reverse bias po natin is, ito naman po ay magiging shorted. So, wire lang po yan. So, ang mga forward bias po natin is magiging open circuit lang po siya. So, meaning no wire. So, if ito, reverse bias, wire lang po to, shorted. Then, dito po sa resistor po natin. Tapos, reverse bias po ulit. Wire lang po yan hanggang sa positive. So, ito, magiging open lang po to. Itong diode po na to. So, meron po tayo ditong sample problem, no? Meron po tayong 12 volts AC at 12 kilo ohms resistor. So, ang pinapahanap po dito is yung find DC output voltage at yung DC output current. So, no need to KVL, KCL na dito. So, direct formula na lang po tayo, then calcu. Makukuha na po na yung answer. So, basahin lang po muna natin. So, the bridge rectifier shown in the figure uses silicon diodes. So, meron tayong silicon diodes na, so yung equivalent ng silicon diodes is 0.7. Bale, gagamitin po natin yun, no? So, if we apply the formula of V peak, so V peak is equal to V voltage multiplied by square root of 2. Then, if we apply naman, Vs peak is equal to 12 volts multiplied by square root of 2. If kakalculate nyo po to, is makuha nyo is equal to
16.97 volts. At kung meron naman po tayong Vout, meron po tayong gagamitin formula which is yung voltage minus 2 and yung silicon which is yung V minus 2 multiplied by 0.7. At kung i-apply naman natin tong formula na to dito, so Vout peak is equals to 16.97 yung voltage po natin minus 2 then yung silicon po natin na 0.7. If kakalculate nyo po yan, ay makukuha nyo ay 15.57 voltage. So, nakuha na po yung DC output voltage. Then, kukunin na po natin yan yung DC output current. So, meron po tayo ditong Ohm's law. So, if meron ka ng voltage at meron ka pang resistor, Ohm's law na lang yan. So, I is equals to V over R. Para yan sa current. So, meron tayong IAV is equals to VAV over RL. Bali, 9.91 volts over 12 k ohms is equals to 825.8 milliampere. So, nakuha po na natin yung mga answer. Yan lang po. Thank you po.